umaga, good morning po sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, sa ating City Council, sa lahat ng mga kawani ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli po nating pinocongratulate una ang mga 30 plus years, 40 years and above in service, mga matagal na nagservisyo. Kinikilala po natin ang ating mga empleyado na naglingkod sa mahabang panahon dito sa ating lokal na pamahalaan. Para sa araw na ito, record holder yata si Ma'am Hilda. 44 years in service. Congratulations po sa inyo. Congratulations sa mahabang career in public service. At hindi po makakalimutan ng lungsod ng Pasig at ng mga mamamayan ng Pasig ang lahat ng naiambag ninyo sa ating lokal na pamahalaan at sa ating syudad. At kaya po natin kinikilala ang mga empleyado natin na nagsilbi sa atin ng matagal na panahon dahil sila rin po ay nagsisilbing inspirasyon natin ng mga kawanik sa kasalukuyan. At yan din po ang pangarap ko. Pangarap namin ni Sir Rick Reyes na makarating sa 40 plus years in service sa ating pamahalaan. Speaking of Sir Rick, at ang Pasig Urban Settlement Office, alam ko, alas 7 na po, pero kailangan lang po akong sabihin, lalo na po para sa ating mga kawali, na sana mag-ingat po tayo, lalo na po sa social media ngayon, dahil meron pong bagong modus ang ibang nag-ooperate ng mga troll farm, nag-operations po talaga sa social media. Nangyari po sa Puso at nangyari din sa Local Youth Development Office natin. Bukod pa sa mga ibang mga kaibigan ng mga politiko, ibang kaibigan kahit hindi politiko, pag may na-post na hindi maganda tungkol sa isang grupo o may na-post na kritisismo tungkol sa isang grupo, medyo ino-operate ng mga troll farm na mukhang galing Vietnam. Ang nangyayari po, binamass report ang isang page, gaya ng page ng Puso, gaya ng page ng ilang kaibigan, gaya ng page ng Local Youth Development Office natin o LYDO, i-mass report for impersonation. Masususpend yung totoong page, tapos may lilitaw na fake page. Nahalata naman na fake page dahil minsan hindi pa nalilinis ng buo eh. Nakikita pa yung mga post ng mga Vietnamese. Nakikita pa yung mga lumang post ng page. Nakikita rin naman sa page history na change name lang, pinalitan lang yung pangalan. Kaya pinapaalala ko po sa lahat ng mga departamento na may hawak po na Facebook page, mag-iingat po tayo, gagamitin lahat ng security measures gaya ng two-factor authentication, hanggat maaari ipa-verify natin, makipag-ugnayan tayo sa Pasig Public Information Office. Pero talagang masasama ang balak masasama ang intention Kung i-promote na lang sana nila yung sarili nila, hindi baka may marating pa po sila. Pero talagang masama ang balak, hindi maganda yung intention. Ultimo page na hindi naman pang-politiko, Pasig Urban Settlement Office, Local Youth Development Office. Ano ba ang point para i-hack yung mga page na yun? Ano ba yung point para gumawa ng mga fake page na gano'n? Talagang harassment na lang Siguro, wala silang napapala, kaya harassment na lang ang iniisip nila. Guguluhin na lang ang trabaho natin. Inasabotahe po tayo, yan po siguro. Pero muli po, hikayat po ng bawat isa, paalala po sa bawat isa, lalo na yung mga medyo high profile na opisina po natin, o departamento, dito mga Edu Department, Peace and Order Department natin, kung may mga Facebook page po kayong hawak, lalo na sa PIO natin, may mga Facebook page po kayong hawak, mag-iingatan po natin at mukhang ito po ang pinakabagong modus ng mga iba dyan. So, pasensya na po, kailangan ko lang banggitin dahil medyo alarming yung ganitong klaseng pagkilos. Medyo alarming po talaga. Kailangan mag-ingat ang bawat isa sa atin. Pero ending on a more positive note, sa ating mga kasama, persons with disabilities, kami po ay proud na proud sa inyo. Unahin ko na po yung nagwagi sa Global IT Challenge na si Ana. Nandito po siya. Si Ana, congratulations kay Ana. At sa mga nagwagi rin sa ating National Para Games, back-to-back, defending champion po tayo.
bago mag-pandemya, nag-champion din po tayo. At mula nung nag-pandemya, ngayon lang po yata ulit nagkaroon ng ganitong klaseng malakihang palaro sa national na level. Kaya ating mga atleta, Napasigenyo, congratulations sa basketball team. Talagang kahit saang torneo mapunta, panalo parate, congratulations sa lahat po, sa ating kasamang Olympian na si Ma'am Sandy. Congratulations din po sa lahat po. Marami nga po nagtatanong sa akin, ba't parang lumalakas yung Pasig sa sports, sa National Para Games, sa Batang Pinoy? Naganda rin po yung resulta natin, pero antayin natin yung formal announcement ni Atty. Kat. Maganda-ganda. Siguro, sagot lang naman dyan kasi sinusuportahan natin ang ating mga atleta. At sulit po ang investment natin dito. Bukod sa character development, lalo na para sa mga kabataan, bukod sa promotion ng kalusugan, good health practices, ay nagiging inspirasyon din sila sa buong lungsod natin. Kaya maraming salamat sa inyo. Muli po, congratulations sa lungsod ng Pasig. Adjourn na po tayo. Magandang umaga.